Here is my hand to lead you. Here are my arms that need you. I only live for your love, for my love will be your love now and forever. And I only live to love you. Love you until forever. Day after day, year after year, for always we will journey together. And I only live to love you. One with my dreams beside you. Smile after smile, tear after tear, in shadow or in sunshine, my love will guide you. When there are clouds above, if I have you to love, what do I care when you are there? Knowing you came my way, there was no yesterday, only tomorrow with you. Yeah. Here is my hand to lead you. Here are my arms that need you. And I only live for your love, for my love will be your love now and forever. When there are clouds above, if I have you to love, what do I care when you are there? Knowing you came my way, there was no yesterday, only tomorrow with you. Yeah. Here is my hand to lead you. Here are my arms that need you. And I only live for your love, for my love will be your love now and forever. Thank you, Lord, and I only live to love you. Happy birthday po, Tita Pearl and Tita Grace. Maraming salamat po kapatid sa iyong napakagandang kanta. Thank you, Lord. Oh, mayroon pa. Thank you, Lord. At happy birthday po sa may kaarawan po sa ibang bansa, sa Japan, sa Florida, sa Dubai, and hello to happy viewing po sa ating mga kapatid dyan, si Tita Taaw, si Tito Dante, at si kapatid na Feli at ang buong kapatiran Divine Mercy ng Osaka, Japan, at sa Florida, sila Tita Pat, at si Lilian. I hope to see you soon. And ano po na, sabi nga ng Panginoon, hindi ang Panginoon naman po ay hindi sakim sa ating pagmamahal. Amen po ba yun? Mayroon din naman tayong minamahal ang ating mga asawa, ating pamilya, pero ilalagay po natin ang Panginoon na siya lamang ang mamahalin natin sa sentro ng ating mga buhay. Amen po ba yun? So, ganun po ang pagmamahal na ang pahiwatig sa ating kanta na
lang po ang Panginoon lamang ating mamahalin forever. Amen po. Sino po ba ang gusto magbahagi? Galing naman po sa ating pasyente o kaya sa ating mga tigasunod. Sino po ang ating gusto magbahagi? Huwag po kayong mahiya. Marami naman po kayong mga manifestations na nakikita rito. Baka nahihiya lang po kayo. Yun po, pag ibinahagi po ninyo sa atin, ang ibig po ay pinapatuot. Totoo po ninyo na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Yun po ang ating tema ngayon, ang espiritu ng katotohanan. Kung tutusin, may dalawang klase ang pagkakagamit ng katotohanan. Yun po sa paaraw-araw nating buhay, ang katotohanan ay kabaliktaran ng sinungaling. Subalit sa ating buhay ng pananampalataya, walang kasinungalingan. Yun po ay lahat ay totoo. Amen po ba? Ang maipatutuo na nagpagtanggap natin sa banal na espiritu na siyang nananahan sa dakong ito at ipatutuo natin kung ano ang ating nagagawa ang espiritu sa ating buhay. So, sa iyong mga pagbabahagi, makikita po natin kung hanggang saan na po tayo nag-grow sa ating espiritong banal na ating sinusundan, ang ating pinaglilingkuran at ating pinaniniwalaan na hindi natin nakikita. Sa CAPS, meron po ba? Magbahagi naman kayo. Ama, maraming salamat po na sumasandaling ito ay ako inyong tinawagan upang magbigay ng patutuo at ng kadakilaan na nagaganap sa loob ng dambanang ito. Ama, kung sa aking sarili po'y wala akong alam, ngunit umaasa po ako, naniniwala na sa pamagitan ng pangungunan nyo at pagpapahiram nyo sa akin ng inyong katalinuhan ay maipapahayag ko ang mga mensahe na gusto nyo ipahayag ko sa mga sandaling ito. Umaasa po ako, Ama, sa inyong tulong at pagmamahal na ipagkakaloob niyo sa amin lahat. Salamat. Una po ay binabati ko ang may kaarawan ng isang maligayang happy birthday po sa inyong lahat. Tunay po napakadakila ng Ama dahil sa bawat isa sa atin ay kung bakit sa tuwi-tuwi na ay mulit-muling ibinabalik sa atin o ang ating kaarawan. Hindi po kayo lang, tayo pong lahat. Kami man po, sa amin man, umaabot din po. Hindi lang po kaarawan, pati po anibersaryo. At sa akin po, kung iisipin ko lang po, baka hindi ko na po maisip na kami ay pinagkalooban nila ng 60 taong anibersaryo ng kaarawan. Kaya po gano'n na lang ang pagpapasalamat ko sa Ama sa pagbibigay niya ng mapakainit na pagmamahal sa ating lahat na nandirito bilang kanyang mga anak. Mga minamahal kong kapatid, sa una po ng pagkapunta ko rito sa lugar na ito, punong-puno po ako ng kaba. Punong-puno po ako ng nervyos. Halos hindi ko po makuhang makapagpahayag. Dahil sa unang buhay ko po ay talagang madalang akong tatayo sa ganitong harapan. Subalit mula po na ako'y mapunta rito, mula po nang makapagdidinig ako
ng mga banal na mensahe ng ating mahal na Apo Konseng, dahan-dahan po, dahan-dahan, lumakas ang loob kong magpahayag. At ang aking pong dati takot, ngayon po ay napalitan ng tapang. Tapang po na magpahayag. Ng kadakilaang nagaganap sa loob ng dambana. Ako po tulad rin ninyo na nung pasimula ng pagkapunta ko rito, ay may karamdaman. Ako po noon hindi makalakad. Ngunit sa pamamagitan po ng mataimtim na pakikinig sa mga mensahe ng mahal na Apo, dahan-dahan po, dahan-dahan lumalakas at tumitibay ang aking pananalig at ang aking paniniwala na dito sa loob ng dambana, dito natin nakakaniig, dito natin natatagpuan ang mapagmahal na Diyos Ama na siyang nagbibigay ng buhay at kalakasan sa ating lahat. Kaya po mga kapatid, sino man po sa atin ang may takot, hindi makapagpahayag, hindi makapagsalita, humingi lang po tayo ng patnubay niya at ibibigay po sa atin. Paris ko po, ilang beses na po akong umihi ng dugo. Doon po sa iba matatakot na. Dahil ang totoo po, yung aking mga anak, pinapupunta po, pinadadala ko sa ospital at ipa-opera ko na raw po. Ngunit matibay po ang paniniwala ko na wala sa operasyon ang aking kagalingan. Wala po sa ospital ang aking kagalingan. Kung hindi bagkus, ang kagalingan ko po ay nandirito sa loob ng dambana. Dito ko po matatagpuan ang tunay na pagpapagaling ng ating Diyos Amang Dakila. Manalig lang po tayo magtiwala at mataimtim po nating pakinggan ang mga banal na mensaheng iniluluwal ng ating mahal na Apo sa ating pong pakikinig, sa ating po na pagtitiyaga na sa bawat sandali ng pagluwal ng mahal na Apo, pakinggan lamang po natin ang kanyang mga mensahe. Tunay po na anuman ang ating karamdaman, dahan-dahan, dahan-dahan, nalulunasan po. Kahit na po wala tayong iniinom na mga kapsula, tabletas, o kung ano-anong gamot sa doktor. Huwag naman pong magagalit sa akin ng doktor. Basta't dito po tayo magtiwala na ang nagbigay ng buhay sa atin ay ang Panginoon. Siya rin po ang magbibigay ng kalakasan sa atin at kagalingan. Kaya puro sa mga kapatid kong pasyente, mga tagasunod, sinasamo ko po sa inyo na magtiwala po tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa, manalig tayo na tayo ay gagaling at lalakas dito sa mahal na dambana. Iyon po ang hingi natin. Sabi nga po, lahat kayong napapagal, lumapit kayo sa Kanya at tayo ay Kanyang pagiginawahin. Humingi ka at tayo ay bibigyan. Humanap ka, tayo makasusumpong. At dito po sa loob ng dambana, dito nating lahat matatagpuan ang lahat ng ating kagalingan. Kaya muli po, magandang umaga po sa pahapunang ito. Marami po salamat. Salamat po kapatid at yan po ay pawang katotohanan lamang sa lahat po ng ating mga nakikita po dito ay lahat po sinabi niya. So ang ibig po sabihin ay ang kanya pong napapakinggan at nakikita ay kanya pong ipinsinasa buhay. Amen po ba yun? Yan po ay
katotohanan lamang sa dakong ito, wala pong kasinungalingan. Pero kung sa ating buhay-buhay lamang, pwedeng ang katotohanan ay gawin masama, mapahamak lamang ang ating kapwa. Amen po ba yun? Subalit ang may kasinungalingan naman na nagagawang maging kabutihan, makatotohanan upang lahat ay maging kabuluhan. Amen po ba yun? So, ang ating pong susunod na magbabahagi ay ang ating kapatid na si Luz Winnie. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay pong buhay ang Diyos sa dakong ito. Kaya po, patuloy kong dulog sa Ama, patuloy ang akayin sa dakong ito upang makapakinig ng kanyang banal na salita. At batid ko po sa aking sarili na tuwid na landas ang aking tinatahak para makasunod sa tamang daan, sa tuwid na landas, sa kalooban ng Ama. Matagal na rin po akong nagpupunta rito kahit na walang karamdaman, pero dati rin po may karamdaman din akong kuhan. Subalit, sabi nga po, iba-ibang paraan lang. Kaya po, dati, ang karamdaman ko po dito sa matres. Pero ang naging paraan para ako'y makalaya karamdamang iyon ay naoperahan din po ako. Subalit nung makalaya na po ako, ilang araw lang nagbalik po ako dito at mula po sa bendisyon ng mahal na Apo sa pamagitan po niya, ang bendisyon ng banal na Espiritu, mapalad ako sapagkat di man sa kaparaanan dito nakalaya ako sa aking karamdaman, hindi ko siya nalimutan. Kaya po Ama, maraming salamat. Tunay kang buhay na kumikilos sa aking buhay at damang-dama ko po ang iyong pagmamahal. Kaya po, sa tuwina, papurit pa salamat ang handog ko sa iyo. Bagaman po't hindi ako araw-araw nakakapunta rito, subalit sa pamamagitan lang po ng maliit na cellphone, Lunes lang po kasi ako nakakapunta rito dahil bago pumasok ng trabaho, yun lang po, Lunes talaga. Sa ibang araw po, sa pamamagitan lang po ako ng cellphone nakakapanood ng gawain dito. Yun po, masaya na po ako doon sapagkat patuloy po ako nakakapakinig ng banal na salita. Sapagkat ang banal na salita po ay galak ang aking nararamdaman. Hindi po ito pwedeng tapatan ng kahit gaano mang kalaking salapi ang dulot na sa aking sarili. Dahil ito po ay banal na salita mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Conching. Kaya po Ama, salamat. Ilan po at magandang umaga sa atin. Maraming salamat kapatid at yung paggaling mo o kaya ikaw naman ay wala pong hinihingi sa atin ng ating Ama, kundi marunong tayong magpasalamat. Amen po ba yun? Pag nagpasalamat po tayo at nasa atin na po ang ating Panginoon, ay tuloy-tuloy na po tayong gumaling. Wala po, minsan po kasi pasensya na po kayo, kasi kung minsan may mga gumagaling po rito. At ang sabi ng Espiritu, yan, magaling ka na, nakalakad ka na, bukas wala ka na. Aba, ay totoo. So, ibig sabihin, nagpatotoo na ng kung ano ang nabibigkas at lumalabas sa bibig ng ating mahal na Apo Conching, ay yun ay nagiging totoo. Minsan naman, may sasabihin niya, ayan, magaling ka na. Pwede ka na naman magsugal ng kamay mo, gano'n. Aba, ay naging totoo, bumalik uli, ganun uli yung kamay. Kasi hindi po sila marunong magpasalamat.
Kaya ang katotohanan po ay dapat naman po pagka tayo ay nakararamdam ng kagalingan kahit nakakaripirangkot at kahit nasabihin natin hindi talaga tayo 100% na gumaling, magpasalamat po tayo at yun po ay kalugod-lugod sa Ama. Amen po ba yun? Para bumalik naman po kayo. Kasi wala naman nagsasawa sa atin mga mukha rito. Hindi po ba? Kahit na araw-araw po tayo na rito, masaya po ang bawat isa. Amen po ba yun? So gawin po natin, bumalik tayo, tanggapin po natin ang 100% ang ating kagalingan, magpasalamat po tayo at ang Panginoon ay laging nasa atin. Amen. So ang susunod po natin na aawit ay ating kapatid na Annalyn at siya po ay maghahandog ng isang awitin para sa atin tungkol sa katotohanan. Sandali lang po ah. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Happy birthday po, Tita Pearl. Espiritu ng katotohanan. Alam niyo po, kung hindi po espiritu ng katotohanan ang nananahan dito, marahil po ay wala tayong lahat. Amen po ba? Lalo tigit po kami na, ako po, ganang sa kapatid po ni Apo, ano po, kilala ko po siya buhat nung ako ay sinilang, ano po, na yung dating ginagawa niya ay ginagawa ngayon. At saka po, yung mga nagagawa niya ngayon ay hindi niya magagawa kung sa dating pagkatao siya. Amen po ba yon? Kaya ako po ay nananalig at nagtitiwala na ang espiritu ng katotohanan ay ang sumasa kanya po. Amen po ba yon? Kasi po, kung, yun nga po, ano po, bilang nakasama sa bahay, makikita mo naman kung siya ba ay nagre-review, kung siya ba ay may tinitig ng kodiko, di po ba? Siya po kasi instant, no po. Once na lumabas siya dito, ang espiritu na ng katotohanan ang sumasa kanya. Sapagkat hindi po niya magagawa ito kung wala pong gabay ng espiritu sa kanyang katauhan. Amen po ba yon? Kaya marahil po ay, sa ganang ako po, hindi ko po sinasakop ang aking mga kapwa-alagad, ano po. Buhat po nung siya ay pinagkatiwalaan ng ganito, siya po ay kinalugdan, nagtiwala na po ako sa kanyang katauhan na ang Panginoon ay ang sumasa kanya. Kaya po, lahat ng mga karamdaman na aming nakamtan, mga anak ko po, sa kanya po, ibig sabihin pinagkakatiwala. Ano po, sa awa at gabay naman po sa patnubay ng Espiritong Banal na sa kanya ay ibinigay, gumagaling naman po ang mga anak ko. At lahat po kaming pamilya. Ano po? Kaya gayon na lamang po ang aking paniniwala na ang Espiritu po ng katotohanan ay sumasa kanya. Hindi ko po sinasambit ito para po iangat ang mahal na Apo, kundi ito po ang katotohanan, ano po, na aking nasaksihan sa kanyang katauhan na hindi po niya kakayanin ng lahat ng obligasyon na ito. Ang kanyang ginagampanan po, hindi po niya makakayanan kung sa ganang sarili po. Sapagkat nakita ko po kung paano din po siya nung una, ano po, na yan nga po, laging may karamdaman din naman. Subalit ngayon, sa dami ng kanyang obligasyon, responsibilidad, ay nagagampanan po niya sa pamagitan ng patnubay at gabay ng Espiritong Banal sa kanyang katauhan. Kaya gayon na lamang po ang aking pasasalamat. Kaya po, ito po ang aking aawitin. Kanina po kasi habang sinabihan po ako ni Tita Josie na aawit, ano po baka ako ang tema mo?
So sabi niya, katotohanan. So espiritu ng katotohanan. Naku, tulungan niyo ka ako, sabi ko sa mga kakwire ko. Sabi po ng kapatid na, eto Eka, may katotohanan dito. Ah, okay. Eto na nga siguro ang marapat na sambitin o aawitin. Kasi ang kasasambit lang po ng Tita Luz, ano po, at sinusugan niyo naman na dapat ay magpasalamat. So siya po ay aking papupurihan sapagkat hindi po niya kami pinababayaan. Magkagayon man na, yun nga po, dinadalisay, subalit ang patnubay at gabay ng Espiritu ng katotohanan, kailanman po ay hindi kami iniiwanan. Kaya po, marapat lamang na siya ay papurihan at pasalamatan. Para po sa inyo at syempre po para sa ating Panginoon. Yes, sister. Hunit ng ipon at daloy ng alon, nagpapaalala sa atin. Ihip ng hangin sa ating damdamin ay may nais ipahatid. Ang kalawakan sa katahimikan ay may nais ipabatid. Lupa at langit sabay sa pag-awit ng walhati. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. Purihin, purihin, purihin ang Diyos. Ating puso at isip sa salmong awit. Purihin, purihin ng Diyos. Thank you, Tito Josie. Ako na po. Salamat. Sikat ng araw, tila pumupukaw sa ating mga panalangin upang ang ating sarili limutin at si Jesus dakilagin upang sa diwa at katotohanan ang Diyos ay ating sambahin. Lalo na't kung tayo ay magkatipon, siya'y
Josie. Di po ba? Alam niyo po, medyo maluwat na rin po ako hindi tumitindig sa harapan. Ano po? Sapagkat sabi ko nga po sa inyo sa pagninilay ko sa aking buhay o sa nagaganap sa aming buhay ay sadyang ang patnubay at gabay ng Espiritong Banal ay hindi nawawalay magpakailanman. Ano po? Sapagkat kung papaano niyang sinambit o tinuran na kailanman ay hindi ko kayo pababayaan. Yung tibo po bang kapag ka malapit ka ng bumitaw ay ibinibigay niya yung kaparaanan. Ano po? Kung papaanong yung ayaw niyang yung salita niya ay masubukan ka niya. Although sinisikap mo na ikaw ay maging makatotohanan sa kanya, maging matapat, subalit syempre dumarating din po yung time na malapit ng bumitiw. Ano po? Nangihina din naman. Subalit dakila siya, patuloy niyang ibinibigay yung kaparaanan kung papaano nga pong mapapatotohanan ng kanyang mga salita ay walang pagkabula sapagkat sa patuloy na iyong pakikibaka, sa patuloy kang ikaw ay nagtitiwala sa kanya, hindi kanya pinababayaan at ibinibigay niya po yung kaparaanan para mapatotohanan na ang salita niya ay walang pagkabula, na ang salita niya ay may katotohanan at may buhay. Kaya po maraming salamat sa Diyos na buhay at syempre po sa inyo sa inyong pakikinig. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, kapatid na Annalyn. At yun po ang ating kaawitin ay ang sabi, hindi po ba dito sa banda sa Dambana, minsan po ang ina-associate po natin ang hangin sa banal na Espiritu. Amen po ba yun? Pagka mahangin na naiiba, sabi natin, ang presensya ng Espiritu ay narito sa Dambana. Amen po ba yun? So, sa panahon ito, sa oras na ito, narito po ang hangin ng Espiritu ng katotohanan na nagbibigay ng katatagan at katahimikan sa atin, kapatid. Kaya kapatid, tanggapin mo po ang hangin ng Espiritu ng katotohanan na siyang nagbibigay sa iyo ng katahimikan. Amen po ba yun? So, praise the Lord. Sabi nga, purihin natin ang Panginoon. So, nandito na po ang hangin na naghahatid ng katahimikan, ang banal na Espiritu sa iyo, kapatid. So, ang susunod po natin magbabahagi sa araw na ito, hindi ko po, pumasok lang po sa aking kaisipan na gusto ko lang po matawagan ngayon sa oras na ito ang ating kapatid na pianista na si kapatid na Alan. Salamat po, Ama. Ay buti mo. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Katotohanan. Talaga po, totoo pong sinambit ng ating kapatid na bunso. Ang katotohanan po talaga, Espiritong katotohanan ay nananahan sa dakong ito sa pamagitan nating minamahal na Apo Konsing. Sapagkat po talaga kung walang katotohanan pong gawain ito, wala po tayo dito lahat, di po ba? Amen po ba? Kaya po sa katotohanan lang po, lahat tayo hindi naman tinatarok ng amang ating pagkatao, kundi yung ating puso Amen po ba? Sapagkat yan po talagang sentro na tinatarok ng Diyos sa ating buong pagkatao, ang ating puso. Katulad po sa kaganapan sa aming buhay, magkabiyak na pinahintulutan ng pagsubok, pagdalisay sa unang buhay. Nakadako po kami dito sa mamagitan ng aming kapatid na Rose, na napahintulutan nga po ng pagsubok ang kabiyak ng puso, na pangalawang beses na po siya nagkaroon ng mayuma, sa panglupa, sa karamdaman ng katawang lupa. Nadako po kami dito sa pamagitan po ng kapatid na Rosie na maliit pa po yung dambana na to, yung altar. Unang pasok po namin, ako po kasi nung maliit pa, ano na rin po ako sa mga salita ng Diyos nung maliit pa ako, magulang ko po nagbabagi po sa amin kasi nung magulang ko po kasi na Seventh-day Adventist po. Tuwing Sabado po yung aming pagsasamba. Maliit pa ako.
Tuwing Sabado po kami mga magkakapatid, tinitipon kami, inalayan kami ng salita ng Diyos. Medyo tumimo na rin po sa kaisipan ko nung maliit pa ako. Kaya nung unang punta po namin sa dakong ito, nakita ko po lang po yung apo at saka pumasok po kami sa altar na maliit, iba po naramdaman ko. Kasi meron po kasing masamang espiritu at mabuting espiritu, hindi po ba? Unang pasok ko po noon na maliit na dambana, nakita ko po yung mga ribulto. Kasi sa aming Sabadista, hindi po sila niniwala sa mga ribulto eh. Hindi ko po yung nalintana po yung ano man yung... Kasi lumawak na rin pong ang kaisipan ko po sa mga reliyon na yan eh. Hindi po naman natin totoo po, hindi naman tayo liligtas ng ating reliyon, kundi yung magpakatotoo tayo sa pagtiwala sa ating Panginoong Diyos na siya ay buhay, na kumikilos sa ating buhay. Amen po ba? Yun po nadama ko na po nung mauna makita kong mahal na hapo, iba po naramdaman ko. Sapagkat wala naman po malilihim sa banal na espiritu, tarok agad yung ating kalooban. Mga ilang beses po kaming tumungo sa lugar na ito. Meron po kami kasing tindahan noon sa Marilao. Yung kabiyak ng puso ko, minsan sa gusto pong kumita, hanap buhay, minsan mga medyo kaming bidyokihan. Yung mga customer namin minsan, paglasing na yung kabiyak ng puso para lang makakita, para bang yung mga coins na pag binabarya, minsan kinukupitan. Kinukuhanan niya ng, halimbawa, 50 yung barya pa barya, bibigyan niya ng 40, may 10 kupit na. Tapos, lasing na, di na alam eh. Kaya ako nagbibigay ng coins para yung doon po na hindi ka pa sa kanyang sa kalooban ng Ama, yung naganap na naman yung nagpapagamot kami, tapos pagdating doon, minsan may mga customer mag-iimbitasyon, inom. Baliwala yung panggagamot namin sa dakong ito. Kasi nasasalyo pa rin sa makamundong, kasi hanap buhay nga eh. Gusto mong mabuhay, gusto mong kumain sa araw-araw. Yun po, nung naganap na po talaga na tinakda ng Ama na siya ay naupirahan. Naupira na po siya, nasa mayuma niya. Pangalawang dating na po na yung karamdaman yung bukol na sa suso niya, sa dibdib niya. Katotohanan po kasi ako magbahagi yung karanasan namin, ba't natungo kami sa dakong ito. Patawad po sa mga binibigkas ko po. Yun po, nung nagkaroon siya ng bukol sa dibdib, nakailang tungo kami dito, na ngayon nga, hindi pa namin mabitawan yung hanap buhay. Nung sinabi na, angkinin mo na. Paglabas namin, sabi niya pa, sumakay na kami kayong karamatsog na sasakyan dati. Sabi niya, pa, parang alam ko, binahagi niya na dati ito eh. Pa, wala na. Sabi ko, angkinin mo. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng kagalingan, magpasalamat tayo sa Kanya. Yun po nang hanggang sa umuwi kami, bumalik pa kami sa Marilao, hanggang sa nawala na yung bukol niya, di na kami pinahintulutan na pa uli. Nanana kami sa aming tanan hanggang sa hinayo ng atong ribultong Divine Mercy. Una po siyang sinabihan ng mahal na po, kapatid, iayo namin ng imahe ng Divine Mercy sa tahanan niyo. Simula na po yun. Hanggang sa lubusan na siyang pinagkalooban ng kagalingan, hanggang sa naghahayo-hayo na po itong imahe ng Divine Mercy, ako po sunod lang ng sunod. Yung choir po noon, tumutugtog si Doki, tsaka si Bunso, tsaka si
Pilar lang umaawit. Ako sunod lang ako ng sunod. Nakikiramdam po ako kasi siyempre, keyboardista ako, yung mga tugtog ko mga makamundong tugtugin. Wala akong kalaman sa mga spiritual na praising song na yun. Po. Hanggang sa tinakda din ng Ama na ako'y sinabihan na kung pwede tugtugan ko sila, meron pa rin pa akong pag-ano sa sarili ko kasi gusto ko pang bumalik sa abroad. Na, ibig sabihin, bilang tao, gusto pa maghanap buhay. Yun pala napagnilayan ko, talagang tinakda na ng Ama na pilit ako ng pilit ni kapatid na, Tay, subukan mo, baka hanggang po sa sinubukan ko, sige, kapa-kapa pa. Siyempre sa umpisa, hindi mo pa talaga mano yung tugtuging pang spiritual hanggang sa pinuntahan ako ng kapatid na Gloria doon sa aming tahanan kasi tumutugtog na po ko din. Nagsimula na po. Kinuha po akong maging pianista nila sa Baypare, sa parokya. Di naman po nagtagal. At dito na nga po ako nanahan kasi talaga po yung puso ko sabi nga, isa lang naman ang pinaglilingkuran, inalayan ng ating Panginoon. Doon na po na pag tinanggap mo ng katotohanan, ang banal na espiritu na binagi ng Ama sa iyo, kailan meron ka ring isusukos sa sarili mo. Amen po ba? Sapagkat pag wala tayong isusuko, wala tayong katapatan sa tinanggap bilang isang alagad, hindi ko po magampanan to. Dahil po sa pag-ibig ng Ama, anuman po mga kasalanan na ginawa mo, magbalik loob ka daw ng katapatan na may katotohanan, wala pong posible sa Diyos dahil lahat tayo mahal ng Diyos, di po ba? Kaya po mula noon hanggang sa kasalukuyan, totoo po yung sinabi ng kapatid na bunso, kapatid na tatang, talaga pong ang katotohanan, Espiritong Banal ay nananahan dito at sa taong kinalugdan. Amen po ba? Sapagkat kung wala po ang katotohanan dito, talaga pong hindi tayo matitipon sa araw-araw at marinig ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya po lahat na may mga karamdaman, physical, spiritual, wala pong hindi mababatid ang Panginoon sa atin sapagkat talaga po ang puso natin ang tinatarok niya. Ano ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, ano ka klaseng pagkatao, maitim, maputi, matangkad, lahat na yan, ang puso natin ang tinatarok ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, sa lahat po na may makaramdaman dyan, lahat naman tayo may karamdaman eh. Amen po ba? Ano po yung karamdaman natin? Ang ating kaluluwa, amen po ba? Ang katawang lupa, normal lang yan, may karamdaman kasi sabi nga sa banal na salita ng Diyos, ang bukid nga tinutubuan ng damo, may palay na tumutubo, may damong sumisibol, di po ba? Ganun din po daw yung katawan lupa natin. Ang sabi na Sister Dory Isidora, talagang may tumutubo talaga sa tawang lupa natin. Yun po yung pagdalisay na pinaintulutan natin ang dakilang Ama at siya'y kilalanin. Kaya nga sabi, magpakatotoo po tayo sa Kanya. Amen po ba? Kaya po sa umagang ito, papurit, parangal, pasalamat sa dakilang Ama. Salamat po. Maraming salamat kapatid. Yan po ang katotohanan na nangyari sa kanyang buhay. Subalit ang pinaka-katotohanan ay ang pagtawag sa kanya ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo.